Chi. Okay, so today, Axie Infinity ulit ang ating i-content. Papakita ko sa inyo yung team, yung ABP team ko or Aqua Beast Plant lineup team na ginagamit ko na pang PvE at pang PvP. So, share ko lang sa inyo yung diskarte na ginagawa ko. Aggressive ba yan? Baga, first round pa lang, attack na ba ako? Banat na ng banat? Or paano ba yung diskarte na ginagawa ko? Very challenging ang ABP. Actually, maganda siya pang adventure or PvE. Maganda yung kasi kumbaga balance eh. Yun yung tawag nila. Balance yung team. Pero pang PvP, medyo may may handicap ka. Kasi yung mga damagers mo na nasa likod. Actually, yung damager mo is yung beast at saka yung aqua mo. Pag nakakalaban ka ng BVP or yung bird, beast, and plant, at yung bird is meron siyang yung parang backdoor na tinitira niya. For example, yung fastest na Axie mo, pag tinitira niya yun, at napatay niya agad, alanganin ka na. Kasi ibig sabihin, wala ka ng damager or yung DPS na tinatawag nila. So, paano ko dinidiskartehan yun? Paano yung attacks ko? Paano yung strategy in terms of bato ng mga cards or bato ng mga skills ng mga axes natin. So, pakita ko sa inyo, again, share ko lang itong diskarte ko. Kung meron kayong mga mas magagandang diskarte, by all means, go ahead and share it on the comment section below para mas maraming matutunan yung mga viewers natin. And syempre, kung bago ka, kung bago ka sa channel ko, don't forget to click that like and subscribe for more quality contents. Gawa pa tayo ng mga iba pang mga contents about Axie Infinity Mode para makita ninyo din kung ano pa yung mga ibang gimmick. And so don't forget to click that like and subscribe. And again, if you have any questions, put it on the comment section below. So here it goes. Okay, so itong first battle natin, BBP yung kalaban natin. So, Bird, Beast, and Plant. And then yung sa left side tayo, so Aqua, Beast, and Plant. So, ang diskarte ko sa ABP team ko is, pag first ang kalaban natin is aggressive, katulad niyan, BBP. Normally, yung mga ganyang naka BBP, ang attack, ang first round niyan normally aggressive agad, so attack agad yan. Kung makukuha nila yung isang card nila na pwedeng atakin yung fastest Axie first, yung fastest speed first, yun ang atakin. So delikado yun pagka ganun, delikado yung aqua natin. So lagi natin sinisilip yan, yung bird, kung merong ganong skill. Kasi pagka ganun, ang panglaban natin or ang defense natin is yung Jar Barrage, so which is makikita niya mamaya. Okay, so start tayo ng offense. Cast na natin yung 4 na attack cards natin. And then yung isang card natin ng plant na attack din. So ayan yung sinasabi ko sa inyo na skill ng bird, which is to attack yung fastest Axie first. Tulad yan, alanganin na agad tayo dahil nawala na yung aqua natin. So, ang pinaka main offense natin would be yung beast natin. So, napatay na natin yung plant. Yung plant natin, meron ding attack yan. Pero mostly, ang plants kasi is tank. So, ayan. Tayo yung crit at saka yung card na nag-gain ng energy once naka-critical ka. So, nag-crit, nag-gain ng energy. So, babor sa atin yun for our next attack. So, yung attack ng beast natin, dun sa beast niya, nag-last stand. Meron siyang 3 turns, which is yung 2 turn na basag natin nung in-attack natin sa ng plant. Okay, so bird na lang ang natitira sa kanya, pero hindi pa rin tapos ang laban. Delikado pa rin yan pagka ganyan yung mga
tsura niya. Kasi pag tumira yan at tinira yung faster card natin, which is yung Beast, kasi mas mabilis si Beast kesa sa plant natin, alanganin pa tayo. Katulad yan. Ayan, matake siya. Natake niya yung Beast natin. Disable ability. So, last stand, pero naka-attack pa tayo ng isa bago namatay yung Beast Axie natin. So, ngayon, plant versus bird na lang ang one-on-one. So, yan. Ang ginawa natin is yung dalawang attack cards ni plant ang kinas natin. And si carrot, which is attack pa din. Kumbaga, isa sa pinakamaayos na na-attack ni plant natin. Ayan. So, 3 turns. 1, 2. Doon, napatay na natin yung plant. Which is muntik pa tayong maunahan. Okay, so yun yung diskarte ko sa ABP team ko. Normally, talagang ang ABP is heavy on energy. So, ipon-ipon ka para mapagsabay-sabay mo yung mga combo ng cards and makuha mo yung extra damage nila. Okay, so itong next na kalaban natin, Dusk, Beast, and Bird na axis. So, again, carrot ang natin una, para makaipon tayo ng energy pag umattack siya dahil aggressive to for sure. Okay, so yan yung mga cards nung axis niya. Check natin yan. And then yung pangalawa, itong axis na to, medyo deadly yan kasi yung prioritize for this target. So titirahin yan yung beast natin sa dulo. So yun yung isa sa dapat nating ingatan kasi pag nag-cast yun, mamamatay agad yung beast natin pagka in-attack siya. So, mababawasan yung damager natin. Okay, so, yan. Okay, so, meron na tayong 4 energy. So, nut, yan. Mga nut natin, pagsabay-sabay natin, para makuha natin yung extra na 20%. Kasi 120% pag may kasabay siya na nut din. Ayan, tumitira na yung bird. So, tayo naman, attack. Sa ano niya. So, nag-critical and nag-gain ng energy. So, yun yung isang card natin na once nag-critical ka, mag-gain ka ng energy. Okay, so yung card na yan adds shield. So, additional shield para sa atin. Pag hindi nila nabasag, makakapag-draw tayo ng card. Eh, na sinasabi ko kanina na attack the furthest axis. So, in-attack niya na nga yung beast natin. And, ayun na. Bawas na tayo ng damager. So, pilay yung team natin pagka nawala yung beast natin na yun. Kasi yun yung heavy, heavy damager. Okay, so offense naman tayo ngayon. Tingnan natin kung paano natin didiskartehan kahit nawala na tayong beast. Pero ang hirap nito pagka ganito na yung situation mo. Kasi, again, bawas na bawas ka ng firepower para talunin tong team na to. Lalo na yung bird na yan dahil mabilis yung speed niya. Mas mabilis yan kesa sa aqua natin. Pagdating sa end game at nag one-on-one, siya yung mauunang tumira. So, yan, panoorin natin. So, tumira siya ng spikes. Yan, so, 3. Nagdagdag tayo ng shield. Okay, so yan. Offense pa tayo. Kung aakalain ninyo na para kumbaga lamang na lamang yung axis natin dahil 2-on-1, mahirap kalaban ang ganyan. So katulad niyan, down na yung plant natin, 1-on-1 na si bird and si plant. Pero si plant is lower than si bird. Kung mauuna sana tayo maka-attack ngayon, kaya natin siyang talunin. Pero again, tulad ng sinabi ko kanina, faster si bird kesa kay aqua. So yan ang nangyari. So kahit na may jar barrage tayo, na nullify natin yung unang tira niya, hindi tayo umabot. So yan, nakatira siya ng
So yan, kumbaga, duelo na ang nangyari sa amin yan. Since nauna siya, na-nullify, nakadalawa, dun tayo tinamaan. Okay, so hindi lahat ng mga sample na arena battles puro win ay papakita ko sa inyo para makita din niyo yung mga ibang diskarte din ng ABP and yung counterpart niya, kasi sa totoo lang naman din sa arena may makakatapat at may makakatapat ka na kayang talunin yung card mo. Baga kontra siya dun sa cards mo. And then ganun din naman sa'yo, marami ka rin naman makakatapat dyan na mas may advantage yung axis mo o yung team mo, na depende na lang kung paano mo lalaroin and kung gaano mo kakabisado yung mga combos, kung paano yung strategy mo, kung paano mo titirahin or didiskartehan yung kalaban mo. Okay. So, third example natin ng arena battle would be Aqua, Beast, and Plant din. So, ABP versus ABP. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga cards ng opponent natin. Nakita nyo may mga konting ibang mga skills galing sa ibang classes din. Okay, so kailangan nating silipin yung mga skills ng mga axis na kalaban para malaman natin kung paano didiskarten and ano yung aabangan natin. So, carrot muna tayo. Ayan, so nag-attack siya, nabasag yung shield, nakakuha tayo ng extra energy. Okay, so tayo naman yung attack. So, swerte tayo din sa part na yun, critical siya. 154 agad tayo. So, meron na tayong 5 na energy. Pwede na tayo magsabay nung not na beast skills natin para makuha natin yung 120% damage niya. Then nag-cast na rin tayo ng Jar Barrage. Tsaka yung pang last stand para kung sakali man mapatay natin yung axe niya, hindi na siya mag-enter sa last stand and wala na siyang chance na tumira pa ulit. Yan. So nakita nyo, patay na yung parehas na plant ng kalaban at saka nung plant natin. So, next discard natin, meron tayong 3 na energy. Tingnan natin kung ano yung pwede nating i-combo. So, Beast and Plant versus Beast and Plant ang laban. Halos same na same din yung positioning ng mga axis. Okay, so attack tayo. Hindi natin makukuha yung 120% nun kasi yung HP nung Aqua natin is above 50% pa. So, yung normal damage na lang. Okay, so nakabanat na tayo ng konti dun sa Aqua niya. Hintayin na lang natin siya na mag-cast nung galaw niya. Okay, so nauna ulit tayo. Nag-last stand, pero meron pa tayong isa na tira. So, end yung last stand niya. So, dun sa part na yon na tira natin nung Aqua kanina, medyo nagkamali yung unang ano natin. Kasi kung tinira natin yung last stand, yung pang end ng last stand niya nung una pa lang, hindi na siya makakakuha ng ganun. Well, anyway, yun nga. Learning pa rin yun. So yan, kumukombo na tayo, yung nut natin, tinira natin. Hindi ko na ginamit yung Aqua kasi mamamatay na din naman siya. Pag namatay siya, sayang lang yung kinast natin sa kanya. Okay? So yan, isang tira na lang and tayo na rin ang dapat tumira. Pero alam nyo naman, ang Axie ngayon, tatamaan ka talaga ng medyo minamalas lang. So I'm sure kayo na mga players na or mga nakasampa na sa Axie Infinity, alam na alam ninyo tong disconnected and reconnecting na part ng Axie Infinity. So yun guys, yun yung diskarte ko in terms of handling my ABP team. So laging chinecheck muna namin yung skills or cards ng Axie ng kalaban namin para alam natin kung ano yung i-expect natin na tira nila. So, kung mag-sustain lang muna tayo, magkakarot lang muna tayo para pag umattack siya, gain ng energy.
and then conserve ng energy para mapagsabay-sabay natin yung mga cards na merong synergy na tinatawag. Like yung nut natin. Pag pinagsabay-sabay mo sila, kunyari may 3 nut ka, yung 3 na yun, 120% ang damage niya instead of the usual normal 100% damage na lang. So, hopefully, may napulot kayo. Kung meron kayong magandang diskarte na gusto rin ninyo i-share, please do not hesitate to put it on the comment section below. Feel free to also comment and suggest kung ano pa yung mga teams na gusto ninyong i-feature natin and gawa natin ng strategy. Yung sariling strategy ko yun. So again, may strategy din kayo, pero kung gusto ninyong i-acquire and sa tingin ninyo effective yung ganung strategy na ginagawa ko, by all means, go ahead. Pero again, share nyo din kung ano yung nalalaman ninyo para sa mga ibang players and trainers din ng Axis. So, if you're new to the channel, again, please do not hesitate to like and subscribe. Share this video. It will be a big help sa channel ko. And I will see you on the next video. Thank you.